So apparently, yung isang post ko sa Facebook about my experience sa Ace Hardware ay nag-viral. Currently, umabot na siya ng mga 26,000 shares. Akala ko noon, experience ko lang yun. Pero na-realize ko pala, ang dami-daming tao pala na may same experience din. At hindi lang siya sa Ace Hardware actually na experience. Marami dun sa mga nag-comment or nag-share, sinasabi na na-experience din nila sa ibang establishments and all that. Iba-iba. Merong ibang mga establishments na consistent pa talaga. Or yung iba hindi talaga naghihingi ng consent about nga doon sa pag-change ng prices. So essentially, iba-iba no ang reaksyon. Nakita ko doon. Marami ding mga questions, marami ding mga opinions na iba-iba. Kaya ginawa ko 'tong video na 'to para siguro ma-clarify ang some things na ano, sa tingin ko, in my own understanding lang. Hindi naman ako expert about the law or hindi naman ako sobrang expert about things about DTI, guidelines and all that. Pero sa akin siguro things that makes sense, things that's rational or common sense, yung mga ganun siguro na bagay. Ang gusto ko lang na ano, bigyan ng linaw, kumbaga. So, iba-iba ang reactions na na-receive ko from the comments, no? Kaya dinisable ko na din yung comment section kasi parang although, yeah, mas marami as in sobrang dami ang mga ang support na na-educate sila, natutunan nila yung, gano'n pala, meron palang batas na gano'n, kaya palang may protection pala sa mga consumers about, sa price regulation or about sa pagcha-change ng prices, mga gano'ng bagay. Ang dami-daming show of support and then learnings na nakuha ng mga ibang tao. Pero siyempre, kasama din do'n, kaakibat no'n ay siyempre yung mga opposing opinions also, na iba-iba din yung desisyon, na iba-iba din yung paniniwala. So, the good things, okay 'yun 'no, kasi 'yun naman talaga yung intention ng post in the first place. Shinare ko siya on Facebook kasi gusto ko na maraming tao na makaalam sa batas, maraming tao na hindi maabuso, yung kanilang karapatan, yung mga bagay na ganyan. Kasi ang dami dun sa nagsasabi na, "Hindi ko alam, ganito yung nangyari sa akin before, eh. Hindi ko lang talaga nasabi kasi hindi ko alam yung batas. Hindi ko alam na may batas pala or hindi ko alam na pwede pala 'tong gawin in the first place." So, the good things na nakakatuwa, it's about education. Ang mga siguro lang, ang mga dissenting opinions, for example, ang pinakauna diyan ay doon natin mas nalaman na yun palang charging o yun palang price difference, doon sa presyo na nakalagay sa price tag and then the difference between that and the original price na sinasabi kasi nga in-update na, ay nacha-charge pala siya doon sa it's either Pamodizer or cashier or whatever. Yun yung mga sinasabi doon sa comment section ha, which is an open I mean, which is something new to me, hindi ko alam na may charging pala na gano'n. Doon sa experience na nangyari sa akin, ginawa kasi doon 69 yun nga, nabasa niyo siguro sa Facebook, ₱69 siya. Pagdating ko doon sa cashier sinabi na updated daw at naging ₱79 na daw yung price. Kung okey lang ba daw sa akin yung ₱79 na i-charge sa akin. So ako parang, having learned something about the law na alam kong merong batas na gano'n na hindi ka puwedeng mag-change ng prices 'pag nandun na sa cashier, alam ko kung anong nakalagay dun sa price tag mismo, regardless kung nag-update or hindi, yun talaga dapat ang masusunod. It's like ano, eh, it's like parang may yung kasing feeling na hindi feeling, I mean yung actual scenario na yung bagay na 'to nakita mo at a certain price, okay, feeling ko afford ko siya, so bibilhin ko siya. 'Pag nagbago siya bigla ang presyo, hindi na siya yung parang item na in my mind, yun yung babayaran ko at that price. Parang nag-iba. So, sabi ko nga dun sa post ko, budol, parang nabudol yung consumer. So, yun, hindi ko alam na nacha-charge pala yun sa isa sa ano, sa kanyang consumer, ay sa promodizer. Ang naisip ko agad, ano ba ang process? Kasi meron din nagsabi dun na may due process din naman. For example, today, kailangang ma-update lahat ng mga prices, kailangan niyo i-update ang mga prices lahat. 'Pag merong hindi nakagawa, meron silang mga basically may iba-ibang sistema.
Ang akin lang doon, number one, una, I think part ng task ng promodizer or ng mga salesperson na talagang mag-update ng prices kung meron mang prices 'no, na changes. Hindi ko ma-imagine this is not considering yung load, gaano kadami ang trabaho, gaano ka-busy or whatever. Pero I think that's part 'no, integral part bale siya na mag-update ng prices kung kinakailangan. Yun yung first point ko. Pangalawa, yung second point ko is meron bang grace period? Kasi siyempre nga yung sinasabi na, um, nagbigay ng panahon, nagbigay ba ng panahon ang may-ari o nung store o yung establishment para ma-update? Kasi nga given the workload, kung sobrang dami, thousands pa lang kailangang i-update, so binibigyan ba siya ng, panahon para ma-update yun? So, grace period and then also taking responsibility kasi nga task nga yun ng promodizer or ng salesperson or yung person na assigned to that. Ngayon, kung hindi siya nagawa ang responsibility na yun ng promodizer or ng salesperson, well, that's the consequence of the action. Parang ganon. Hindi mo nagawa yung trabaho mo, so yun talaga mangyayari. Sabi nga dun sa isang comment, lesson learned the hard way nga daw. Pero yun nga, iba-iba tayo ng konteksto, iba-iba tayo ng realities. Pero ang akin lang na maklaro yun na kung binigyan ng tamang panahon, binigyan ng fair amount of time to update, and then nabigyan ng instruction, na part siya ng responsibility of course sa pag-update ng mga tags. Kung hindi nagawa siya, there must be something wrong. At saka the person will really face the consequence. So the person should own up to that. Parang ganun. So hindi natin sinasabi na ano na dapat magbayad or whatever. Pero sinasabi lang natin yung realities. Pag hindi ito nagawa, ito yung consequences. So yun siguro. Kasi, um, yun nga eh, yung sinasabi ko dun sa post ko, once na nandun ka na sa cashier, yung actual person na consumer na magbabayad, ang iniisip mo 69 pesos lang yung babayaran mo. Tapos biglang naging 79, parang torn ka. You are in a situation na parang, okay, masa spotlights. Either maghahantay yung mga ano na matagal kasi nga may discrepancy and all that, mahaba yung pila, isang pressure yan. Pangalawa, mapapahiya ka na parang napaka-big issue naman na 10 pesos lang tapos hindi mo pa binabayaran. Pangatlo, ngayon na alam na natin na matcha-charge siya sa promodizer, nakakaya naman sa ano, ang konti-konti na nga lang ng sahod tapos i-cha-charge mo pa sa kanya, ganyan, ganyan. Lahat ng mga pressures na yan, when in fact, kung titingnan, wala talagang kasalanan si consumer. Bibili lang siya ng bagay na nakalagay na presyo ay ganyang presyo, tapos bakit parang kasalanan ko? Parang gano'n ang nangyayari. Siya yung naaanuhan ng lahat ng pressure. When in fact, these things can be avoided kung yun nga, may tamang protocols at processes sa pag-update ng mga pricing and all that. So, ang akin din, mag-take ng responsibility yung establishment. Gaya nung sinabi ko na two things kanina, nabigyan ba ng instructions update, and then nabigyan ba ng tamang panahon or enough time to update the price tags, no? Kasi napaka-importante nun. Sobrang importante nun. So, naaano lang tayo kasi parang dissenting opinions, iba-iba, pero at the end of the day, the law is there to protect us consumers. So, as a consumer, ang initial ano natin is talagang, meron pala ganitong batas, I need to protect myself. Kasi nga, syempre, sarili mo, kahit piso pa yan, sobrang mahal na ng bigas ngayon. Tapos at the same time, meron din yung story about sa ating mga promodizers na meron palang gano'n na matcha-charge sa kanila and whatever. So, ang akin, magte-take ng responsibility ng establishment on how to go about these things na hindi maargabyado both the consumer, number one, and then also the promodizers. Um, Meron pang mga chika na parang nagiging habit na siya ng ibang establishments, yung tipong parang actual budol talaga ang nangyayari, lalo na sa mga sale, ganyan-ganyan. So, I think also the DTI should always protect the consumers, no? I-monitor 'tong mga establishments na ganito. And usually eto, based dun sa mga comments, ang lalaking mga establishments na 'to. Mga established talaga mga brands and stores. So nakakaloka na parang nag-iiba-iba pala ng presyo ng gano'n. Tapos meron pang sharing na umaabot ang difference ng 1,000.
I mean, if that was 1,000 mapapaisip ka talaga knowing na yung magbabayad ay yung promodizer, parang, oh my God, parang hindi ko talaga ma-imagine. So, ang akin lang, yun lang, while, yeah, opposing opinions say that na, ang responsibility ng ay ang bayad bale dun sa price difference ay mapupunta sa promodizer. I think the promodizer should also take responsibility if nabigyan talaga siya ng tamang panahon para i-update yung mga items na yon. And then also, talagang responsibility. Marami bali. Basically, ang responsibilities will lie to everyone. Establishments, number one. Number two, sa promodizer and also sa DTI na ma-ensure na these things must be observed by the stores, no? Kasi nga, ang piso, for example, 1,000 taong na biktima sa ganyan, kahit piso yan, 1,000 na pa din yun. Kung 10 pesos yan, tapos 1,000 tao yung mga nabiktima sa ganyan, 10,000 pesos pa din yun. So, yun, parang, yun yung ano ko, ang take ko talaga. Siguro, I will file a complaint dito sa ano, sa DTI. Not to ano ha, not to Ace Hardware, but a complaint that will enable DTI to do its job, to monitor, to check on prices, gumawa ng spot checks, mga ganyan, monitor ng mga stores, lalo na yung mga stores na na-mention doon sa post na nilagay ko. Kasi napaka-unfair, sobrang unfair na sa mga consumers. Yung mga piso-piso na yan, Diyos ko, sobrang laking pera na yan. So siguro yun lang sa akin, parang Um, nakakalungkot na merong mga gano'ng nangyayari at yung iba sinasabi sinasadya pa daw ng mga stores, and it should be stopped. Para sa akin, it should be stopped. So, yun lang siguro.